Nagkagulo na nga talaga sa God Valley mga tol. May mga nagtraidor na nga kay Roxy Sibek. Wala nang gustong lumaban kay Garp. At finally, nailigtas na nga si Shaki at talagang si Rayleigh nga ang nagwagi mga tol. So One Piece Chapter 1161 spoiler. At ang title nga nito A Poem of Love Bound Amid a Rain of Arrows. At siguro mga tol, tumutukoy nga ito kay Shaki at Rayleigh. Anyway, meron nga raw tayo ngayong color spread at meron din namang normal na cover page. Sa color spread makikita nga raw natin ang mga Straw Hat na naglalaro sa hook machine. Habang sa cover page naman ipapakita si Yamato, si Momonosuke at si Kinemon habang nagdadasal daw ang mga ito sa shrine. At yun nagsimula ang chapter mga tol, matindi na nga agad kung saan nakaharap ni Monkey D. Dragon ang isa sa mga Holy Knights. At sinasabing yun nga raw yung babaeng merong matalas na mga ngipin. Yari nga raw agad si Monkey D. Dragon mga tol kung saan gumamit nga ang babaeng Holy Knights ng isang napakatinding beam. So hindi nga ako nag-expect mga tol na malakas na si Monkey D. Dragon sa mga puntong ito. D7 pa nga lang siya at bagong recruit pa lamang sa Marines. Maring wala pang Devil Fruit si Dragon sa mga puntong ito dahil ang hula nga ng nakararami makukuha niya yung Devil Fruit niya dyan galing sa mga papremyo sa God Valley. So bali may hahambing natin siya kay Luffy nung unang naglayag ito. Pero masasabi natin na lamang pa nga si Luffy mga tol dahil sa may Devil Fruit na nga siya. At hindi nga basta-basta mga tol ang kalaban niya dahil sa isang Holy Knights nga ito. Kahit pa babae yan, alam natin na mga top tier character ang mga alagad na ito ni Im-sama. Anyway, papatayin na nga raw si Dragon ng babaeng Holy Knights. Buti na nga lang at dumating si Whitebird at sa hindi sinasadyang pagkakataon, natulungan niya nga si Dragon. So siguradong ng mga time na yun, wala nga paki si Whitebird kay Dragon dahil sa isa nga itong Marines. Pero syempre, kalaban niya nga ang Holy Knights na yan. Kaya rin siguro sinasabing unintentional yung nangyaring pagsagip ni Whitebird kay Dragon. Kat naman kay Roxy Sibek mga tol kung saan napakaraming mga pirata ng araw ang nagtraidor sa kanya. So hindi pa nga binabanggit mga tol kung sino-sino ba ang mga ito, pero alam na nga natin na talagang mangyayari nga ito sa God Valley. Pero dahil nga dyan nag-team up si Whitebird, Linlin at Kaido para talunin ang mga sinasabing nagtraidor na pirata. So yung tatlong future Yonko mga tol talagang hindi nga bumaliktad kay Roxy Sibek. At tingin ko talagang papanindigan nga nila yung pagiging crew ni Roxy Sibek hanggang matapos ang God Valley incident. Pero ito pa nga ang matindi mga tol, si Monkey D. Garp. Dumating na nga siya dyan sa area kung saan bigla na nga lang siyang umatake. Dahil nga dyan umatake nga rin si Big Mom kay Garp gamit ang kanyang fire attack. Pero sinasabing useless o wala ngang nagawa ang attacking yun ni Linlin kay Garp. So grabe, napakalakas nga ni Garp mga tol sa mga puntong ito. At mukhang talagang nasa prime nga siya. So ang nagawa na nga lang ni Whitebird, Linlin at Kaido ang tumakbo kay Garp. At yun nga dahil sa sinasabing wala nga silang oras para lumaban. Even daw si Kaido talagang gustong gusto raw labanan si Garp. So yung matinding laban kasi mga tol ng malalakas na karakter alam natin na talagang nagtatagal. Nagmamadali nga talaga sila Whitebird pero tingin ko sa mga puntuang ito talagang mas napakalakas nga ni Garp. Maring hindi nga talaga nila kaya at kung kaya man talagang mahihirapan nga sila. Ipinakita naman yung city dyan sa God Valley kung saan magsasalubungan na nga ang Rox Pirates at Roger Pirates. At kasali nga rin daw si Whitebird, Big Mom, Shiki at Kaido. So yan na nga yung pinakahihintay nating laban mga tol ng dalawang pinakamatinding pirate crew nung time na yan. Masasabi natin na talagang lamang nga ang Rox Pirates pero yun nga lang talagang may mga nagtatraidor nga sa kanila. Kat naman kay Shaki kung saan nakawala nga raw ito mag-isa. Yun nga lang nahuli nga agad siya ni Saint Summers at gusto nga agad siyang patay nito. Buti na nga lang mga tol eto na si Rayleigh, dumating nga agad siya at agad niyang tinalo si Summers gamit ang napakatinding atake. So talagang trauma nga mga tol ang inaabot ni Saint Summers sa mga Roger Pirates. Tinalo nga siya dito sa God Valley ni Rayleigh at nakita natin sa Elbap na talagang wala nga siyang kalaban-laban kay Gaban. Anyway, dahil sa ginawa ni Rayleigh mga tol siya na nga ang nanalo at ang papremyo walang iba kundi si Shaki. At dahil nga dyan mga tol talo na nga si Roger at Gaban at talagang iyak nga raw ang dalawa. Expected na nga natin na mangyayari to mga tol at pati nga si Garling natalo ni Rayleigh. So hindi nga karapat dapat sa kanya na tawagin na champion of God Valley. So yan nga lang mga tol ang nilalaman ng spoiler natin. No break tayo next week kaya isang linggo lamang yung hihintay natin para sa kasunod na chapter. I-comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat
salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!